can I secure a copy of... Just one, Mr. Chair. Yeah, yes. Congressman Mr. Santos. Chair, I just want to put it on record. Hindi naman po ako na-offend doon sa sinabi ni Congressman Suntay kasi ngayon lang po ako naging congressman. So, wala po akong problema doon. Thank you, Mr. Chair. All right. Congressman Suntay, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Siguro si Yusek Cabral can give us a copy of lahat ng mga project na sinalihan ni Mr. Diskaya kasi tinatanong natin kung nagsimula siya ng 2000 whatever 23 years ago, then I think that's the best way to see kung ano-ano yung mga nasalihan niyang bidding. Mr. Alcantara, kanina nung tinatanong ka, ilang taon na po kayo nasa DPWH? Since 1994 po, Your Honor. Since 1994, nasa DPWH na kayo, nagsimula kayo as... Laborer 1, Laborer 2, Engineer 1, Engineer 2. So mula, from the ranks, from Laborer 1, naging DE kayo. Yes, Your Honor. Then we can assume, safely assume that you are familiar with all the processes, procedures, rules, and regulations of being implemented by the DPWH. Yes, Your Honor. Okay. So alam mo yung bawal, alam mo yung hindi. Kanina, may pinakitang picture. Pwede i-flash ulit natin yung picture na madaming pera. Mr. Chair. Andiyan pa ba yung picture ng madaming pera? Marami pong litrato na maraming pera. So, Yung pinakamarami po. Yung napuno yung halos buong mesa. Yan. Okay. Mr. Alcantara, saan po ito? Saan pong lugar? Tingin ko po doon po sa bahay po nung isang nangongontrata po. Yung bahay nung nangongontrata. At ayon sa salaysay sa sinabi mo kanina, etong pera na ito, hindi lang sa isang nangongontrata. Sa tingin ko po, Your Honor. Maaari po. Nandun ka, di ba? Dumating lang po ako, Your Honor, dyan po sa lugar na yan. Dumating ka doon, nakita mo yung pera, nakita mo rin yung mga contractor, I assume, kasi sinabi mo, kaibigan mo yung iba. Kilala ko po, yes, Your Honor. Kilala mo. So, mga ilan ang contractor na nandun? Tingin ko po, mga 4 po or 5 po sila. Tingin ko lang po, Your Honor. 5 sila. Kanina, nung tinatanong ko si Mr. Diskaya, paano siya binabayaran, ang sabi niya, pag natapos yung proyekto, idinideposito sa kumpanya nila. Tama, mali? Ganon yung nagbabayad ba kayo ng cash? Hindi po. Through ELDA po, Your Honor. Bakit ang daming pera sa mesa kung hindi naman cash ang bayad sa contractor? Yan po, Your Honor, gaya po ng nasabi ko, yung pong, hindi ko po kasi alam ang tunay arrangement po nila, no? Nung totoong may-ari ng lisensya, saka yun po yung gumawa. Now, Opo. sinabi mo kanina that from all those years of serving the DPWH, galing sa Laborer 1 hanggang naging district engineer ka na, you are very well aware of yung mga patakaran, alituntunin ng DPWH. Yes, Your Honor. Legal ba mag-subcontract? Hindi po, Your Honor. Legal ba yung manghiram ng lisensya? Hindi po, Your Honor. Pero nandun ka. Your At Honor, kilala mo lahat nung nandun. Your Honor, hindi ko po kasi alam kung ano po ang arrangement nila, kung sila po yung mag-partner, joint venture, o nanghiram lang po. Hindi ko po kasi alam kung ano arrangement po nila, Your Honor. Pwede ba naman yun? Sa tagal-tagal mo doon at may nagbibid, maaari ba namang... dahil pagka nagbid sila, malalaman mo kung joint venture yung kumpanyang nagbid o isang kumpanya lang. Hindi ba gano'n yun? Your Honor, hindi po ako member po ng BAC, Your Honor. Kahit hindi ka member ng BAC. Pwede ba namang hindi mo malaman kung kanino na-award yung isang proyekto?
Dumadaan po sa akin yung mga recommendation po, Your Honor. Oh, Pinipirma. di malalaman mo kung joint venture. Kasi kung joint venture yung kumpanya, may dalawang kumpanya na nagsama, tapos pipirma ka sa kontrata. Hindi ko naman po lahat na nare-review na po yan, Your Honor, pagdating po sa akin. Yeah, isn't that part of your responsibility to review contracts which are awarded, lalong-lalo na pagka ang amount ng kontrata ay napakalaki dahil just looking at that picture na napakadaming pera, baka lalampas na 100 milyon yung nandun, tapos hindi nyo tinitignan. Your Honor, Ako nga, barya-barya lang, binabasa ko. Your Honor, kasi po, it was recommended already by the back. Naniniwala po ako dun sa recommendation po nila, Your Honor. But even if it was recommended by the back, isn't it your responsibility as the district engineer to make sure of the accuracy of what is being paid at kung kanino mapupunta yung pera? Yes, Your Honor. Na-admit ko po yung may pagkukulang ako because I rely on the signature of my personnel, Your Honor. Now, knowing na merong hatian o kaya merong nangungontrata who is not qualified to contract with the government at nanghihiram lang ng lisensya, isn't it your duty to report it? Your Honor, hindi ko po kasi alam ang arrangement nila. Unang-una po, Whether you know kung ano yung arrangement nila o hindi, isn't it your responsibility to report any wrongdoing? yes, Your Honor. How many times have you reported the same? Noon lang po yung pangyayari na witness ko po yung ganyang bayaran po nila, Your Honor. So you have never reported an incident. Yes, Your Honor. Thank you. Engineer Bryce, Wrap up, please. Yes, Your may I Honor. know Yes, Your kung Honor. ilang beses nagkakaroon ng ganyang klaseng hatian? Pwede paki-flash puli yung picture. Pwede na. Please, Yung, please flash the yung may picture, pera please. po. Yung maraming pera po. Hindi po, yung kanina yung pinakita po niya, no? Tinignan, yan. Kung makikita nyo po, dito po sa bandang right side, nandyan po yung mga kahon. Diyan po nanggaling yung mga pera na dinedeliver ni Sally na pinapa-follow up sa akin ni boss. Yan po yung pera na yon. Dahil kailangan na daw po ng para sa commitment. At kanino mapupunta yung pera na yan? Hindi ko po alam kung sino kausap ng boss ko. Basta yan po, pinalatag lang po Hindi, dyan. pero bayad ba yan sa kontraktor? Hindi po. Okay. Sige. Yung, meron ba bang susunod na picture? Okay. Now, so hindi lang minsan nangyari yan. Yes, Your Honor. And I'm sure you're aware kung saan galing yan. Kung galing ba yan sa proyekto? Tama o mali? Sa pagkakatanda ko po, sa project po yan galing. Kung galing sa proyekto yung mga ganyan at hindi lang minsan nangyari, I'm sure pagka na-identify natin kung ano yung proyekto, malalaman natin kung Yes po. saan lugar yon. Tama, mali. Yes po, Your Honor. And sino yung maaaring maging involved. Yes po, Your Honor. Meron ka bang listahan? Hindi ko po matandaan pero susubukan ko pong hanapin sa mga files ko, Your Honor. Talking about the listahan, Mr. Diskaya, yung sinabi mo kanina, yung iba nakakaharap mong personal, yung iba sinasabi lang sa'yo. Yung iba, sabi mo, kinukonfirm lang sa telepono. Meron ka bang, napanood ko sa Senate, sinabi mo meron kang ledger. Meron po, Your Honor. Meron ka rin bang record ng mga number o palitan nyo ng mga messages ng kung sino man ang nakakausap mo? Yes po, yung mga tao po nila. At minsan, kinukonfirm ko po. Kasi ito,
kagaya ng sinabi ko, kung hindi mo nakausap ng personal, yung pagpupuntahan ng sinasabi mong pera, that is hearsay at most. But, kung mapoprovide mo yung number o a text message ng palitan nyo, then that would be more solid proof na totoo nga hindi hearsay o napunta nga dun sa taong sinasabi mong pagpupuntahan ng pera. Tama, mali. Yes po, Your Honor. And do you have the same? Minsan po, tawag lang po yung honor. At saka iba naman po, yung okay na. Ibig sabihin, hindi na po pinahihirapan sa implementation. Last question, please. Well, I think one of my point, I just want to put it on record as stated by Mr. Diskaya, meron siya mga taong nakaharap, merong mga hindi nakaharap. Because I just want to establish the fact that may mga taong hindi nakaharap na maaaring ginamit lang yung pangalan. Kaya ang gusto ko is for you to provide and establish na yung mga sinasabi mo is not mere hearsay. And the only way you could do it is to submit proof na yung sinasabi mong pagpupuntahan ng pera o yung nagsabing nanghihingi, siya nga yung nanghihingi. Your Honor, ano po, hindi sila pumipirma sa ledger, hindi po pumipirma. Kadalasan po, cash lang talaga. What about yung telephone number? Meron din naman po. Picture, nakasama yung mga tao. Ayaw po nilang magpa-picture na kasama ang tao, bawal po. Okay. No further question, Mr. Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair, I move, Mr. Chair, that we have extensively discussed this since this morning, Mr. Chair. So I respectfully move that we adjourn the session. May I appeal, Mr. Chair? Kasi kanina po pinagtanong ng halos 8 minuto si Kong Suntay. Baka naman kahit 1.5 minuto lang. Mapagbigyan One po. question. Last one question, then we will Yes. adjourn. Opo. Alright? Opo. Kasi, sige po. Yes po. Sinabi niyo po kanina, Mr. Diskaya, na kayo po ay, kayo mag-asawa ay, you were compelled to go out in the open dahil po you are now under public ridicule. Sa tingin mo, kayo ay kinagagalitan na ng halos buong Pilipinas dahil sa magnitude po ng itong issue na to. Kayo po ay, kumbaga nasa sentro ng isang bagyo at ang galit ng mga Pilipino ay nasa sa inyo. Ang bigat ng galit ng Pilipino ay nasa inyo. Kaya kayo ay napilitan na magsalita upang isiwalat ang inyong nalalaman. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. At sa pagbalangkas ng inyong judicial affidavit or yung sinumpaang salaysay, sinabi niya yata doon na kayo ay nagnanais magpasailalim sa bilang state witness under a witness protection program. Yes po, Your Honor, nakasulat. Opo, at binanggit po kanina ni Congresswoman Luistro yung pong mga kwalifikasyon para po kayo ay para kayo maging qualified sa witness protection program. Sabi dito, there must be a credible threat o dapat may pagbabanta sa inyong buhay. Dapat meron kayong knowledge sa isang offense. Meron kayong sapat na nalalaman sa isang grave felony or state crime. Dapat meron kayong nalalaman doon. There should be no prior conviction. Di pa naman kayo na nagkaroon ng kaso. Prior case. Na-convict na ba kayo before? Wala pa po. Okay. And there should be substantial corroboration sa testimony mo. At ang huling kwalifikasyon na binanggit ni Congresswoman Luistro, you should appear to be not the most guilty dito sa usapang ito. Bakit sa tingin mo hindi ka ituring na the least guilty dito sa grand scheme of things dito sa pinag-uusapan natin dito sa komite? Bakit sa tingin mo hindi ikaw ang pinaka-guilty dito?
Your Honor, wala naman po kaming ghost project kasi ang topic po talaga ay ghost project. So wala po kaming ghost project. At saka hindi po kami most guilty dahil kami po ay napilitan lang pong magbigay dahil po sa hindi ma-implement yung project or ma-mutual terminate ang project o di kaya right of way problem o hindi makakakolekta kapag hindi ka po nagbigay. Okay, thank you. Thank you for the response. Thank you, thank you. Gusto na ho namin mag-adjourn but I think Congresswoman Marivic Copilar has a question of privilege that we need to adjourn. But after her statement or question, we will adjourn. Thank you, Mr. Chair. I'm sorry, Mr. Chair. Just very one point, a single point that I wish to stress. with Yes, before she proceeds, Yes, Congresswoman De Lima, please. Because in the questioning of Congressman Marcoleta, it seems that he is conforming to the desire of Mr. Diskaya to be admitted into the Witness Protection Program as a state witness. Tama po yung mga qualifications na yan. Dyan po nakalagay po yan sa rules, nakalagay po yan sa jurisprudence. Pero kagaya ho ng sinabi ni SOJ Boying Remulla, isa pa po na importante na dapat ma-comply ng isang nag-a-apply sa state witness protection and as a state witness and protection under WPP coverage is you must tell all. Kaya nga po, I'm already telling Mr. Diskaya that during the next hearing, I still want to question him. Marami pa po ako kailangan tanungin sa kanya kasi hindi po ako satisfied sa mga sagot niya kanina. And that is tell all, tell all. You must tell all. Hindi ka namin mapapalusot dito kung hindi ganon ang mindset nyo, Mr. Diskaya. So you have more time to do some self-reflection and some discernment. Please. Thank you. All right, Congresswoman Copilar, please. Thank you, Mr. Chair. Mr. Pacifico Diskaya. Yes, Your Honor. Apo. My first question, sa paragraph 17 ng inyong sinumpaang salaysay noong September 6, 2025. Excuse me. Point of order, please. I think the protocol that we had stated is that if you are named in the course of inquiry, and which I think you were named in the affidavit, we will grant the right to reply, but not to interpolate the person that accused you. You may make a statement, Congresswoman Copilar. Okay. My statement is, this is the first time that I saw you. Ngayon lang po kita nakita. Yes, Your Honor. Ngayon lang No, di you po don't kita have to nakita, respond. Your Excuse Honor. me. Point of order. Mr. Diskaya doesn't have to respond. Congresswoman Copilar has the right to reply and nothing more. Yes. Ngayon, my intention here, Mr. Chair, is that honestly, this is the first time I saw Mr. Pacifico F. Diskaya. Which kanina, bago mapigilan yung kanyang pagsagot, inaamin naman niya na ngayon lang kami nagkita. Mr. Chair. So that is my statement. Because yesterday, I had a privileged speech at sinabi ko ni Anino, ni Mr. Pacifico F. Diskaya ay hindi ko nakita. At hindi rin ako nag-authorize ng kahit sino na makipagtransaksyon sa kanya. Mr. Diskaya, may mga anak ka rin, may pamilya ka. Ako rin, may anak ako, may pamilya rin ako. Sana naman, pakiusap ko sa iyo, huwag ka naman mandawit ng mga pangalan na alam mo sa konsyensya mo at sa loob mo na hindi tayo nag-usap, hindi tayo magkakilala, at higit sa lahat, wala akong transaksyon sa iyo. Yun lang, Mr. Chair, gusto ko lang linawin. Kasi masakit. For so long, kahapon binagit ko rin, mula sa pagiging kagawad ko hanggang naging congressman ako, wala akong record ng korupsyon.
at para madawit at yurakan ang aking pangalan. Hindi man gabundok na pera ang meron ako katulad ni Mr. Diskaya. Pero kahit minsan, hindi ko inisip na pagnakawan ang mamamayan ko. Dahil ako naniniwala ako, nandito ako sa pwestong ito, hindi sa apelido ko, hindi sa kahit anumang meron ako, kundi ang aking sinseridad lamang na makapaglingkod ng tapat at buo sa mamayan ng aking distrito, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Copilar.